Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. Patay sa lindol mahigit 100 ayon sa NDRRMC. DPWH tiniyak ang agarang pagkilos para maisayos sa mga nasilang tulay at kalsada. Po sa aming Bureau of Design, apply na po sila ng necessary personnel to assess po yung structures. Plus po yung sa regional offices namin na nag-assess po. Pangulong Aquino at ilang cabinet member dumating na sa Tagbilaran, Bohol. Mga pinsala at biktima ng lindol, personal na binisita. Pag-asa nagbabala sa pagpasok ng potential cyclone sa tatama sa Eastern Visayas. Sandra Cam nagbantang isisiwalat ang katiwalian sa administrasyon. Ilalabas ko to lahat. Marami pa akong hawak na ebidensya. Balitang negosyo, MOA. Memorandum of Agreement para mapalakas po yung Coconut Farmers Cooperative nilagdana ng Philippine Coconut Authority at Cooperative Development Authority. Abroad, Republicans at Democrats sa balik sesyon para tapusin na ang US budget standoff. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas. Tanghali po ngayon ng Miyerkules, October 16, 2013. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXMD 927 RMN General Santos, DYKR 1161 RMN Calibo, sa DZRC 873 RMN Legazpi. Live pa rin tayo international by www.rmnnews.com/tv at WRMN New York, USA at sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Mga kasama, sumampa na sa 107 ang bilang ng mga namatay sa epekto ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Bohol at naramdaman po sa mga karatig lalawigan Martes ng umaga. Sa isinagawang press conference ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 97 sa mga nasawi ang mula sa Bohol, Siam sa Cebu at isa sa Siquijor. Habang natili naman sa 276 ang bilang ng masugatan. Sa pinahuling talapon ng Indramsi, nasa halos 3 milyong individual ang naapektuhan ng lindol sa 3 probinsya sa Region 7. Sa tala naman ng Department of Health, 11 ospital ang napinsala. 2 rito ang tigil ang operasyon kaya't inilipat na sa ibang lugar ang mga pasyente. Nagpadala naman ang DPWH ng mga heavy equipments at personnel sa mga lugar na napinsala din ng lindol. Umabot na sa 20 tulay sa Bohol ang apektado kung saan 18 dito ang hindi pwedeng daanan. Kaugnay nito ay natasan na rin ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang Bureau of Design para mag-deploy ng mga personnel para sa restructure ng mga nasirang tulay at kalsada. He mentioned about the Philippine Institute of Civil Engineers will be tapped to assist DPWH. Yes po. Kasi meron na pong actually understanding pag ganyan pong tayo. Automatic ako kasi po yung mga presidente po rin yun. Yusuf po namin. Okay. Ako kaya ako maganda po yung coordination. Sa panig naman ng DOTC na tiling normal ang operasyon sa may Port of Cebu. Nagkakaproblema na lamang ang patungong Tagbilaran City.
Tagbilaran Port is now open but only for fast aircraft, for fast craft. Hindi pa rin siya bukas na rin sa Samantala, inihagdawan ng DepEd na wala pa rin pasok ngayong araw sa 8 lugar na labis na naapektuhan ng lindol matapos suspindihin ng mga LGUs. Kabilang po dito makasama ang Cebu Province, Cebu City, Bohol Province, Tagbilaran City, Iloilo Province, Dumaguete, Siquijor at Mandaue. Samantala, naipakalat na rin ang Bureau of Fire Protection ng mga fire trucks at firefighters para sa search and rescue operations. Habang tiniyak naman ng Armed Forces, may 3 C-130 ang available para sa scheduled trip na magagamit sa pagbabiyahe ng mga relief goods at iba pang equipment para sa mga biktima ng lindol. Muli namang niyanig mga kasama ng magnitude 5.1 na lindol ang Tagbilaran City sa Bohol kaninang alas 10:42 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan nito at ang epicenter ay naitala sa northeast ng Tagbilaran City. Naramdaman ay intensity 4 sa Sibulan Negros Oriental at Tagbilaran City, intensity 3 sa Lapu-Lapu City sa Cebu at intensity 2 sa Camiguin Islands. Ang naturang panibagong lindol ay isa lamang sa mga malalakas na aftershocks ng magnitude 7.2 na lindol kahapon. Sa record ng PHIVOLCS, as of 10 a.m., umabot na sa kabuang 844 na aftershocks ang nilikha ng lindol sa Bohol. Mga istruktura sa Cebu at Bohol pinatitiyak na hindi magigiba sakaling tumama isa pang lindol. Kasama natin sa Balita Live, Teo de Guzman. RMN Report. Pinatitiyak ng Palasyo ng Malacanang na malalampasan ng mga natitirang istruktura sa Bohol at Cebu ang isa pang malakas na lindol sakaling tumama ulit ito. Ayon kay Communications Group Secretary Ricky Carandang, bukod sa pagpapatibay ng mga istruktura sa Cebu at Bohol, ay pinatitiyak din anya ni Pangulong Noynoy Aquino sa Department of Public Works and Highways na hindi mauulit ang malaking pinsala na tinamo ng Cebu at Bohol matapos ang malakas na lindol kahapon. Sa ngayon ay ayon kay Carandang ay nagpapatuloy ang inspeksyon ng DPWH sa mga nakatayong istruktura upang matiyak o makita ang lawak ng pinsala at kung paano mapapatibay ang mga natitirang istruktura. Samantala, sinabi din naman ni Carandang na inatasan na ni Pangulong Aquino ang Philippine National Police na bantayan ng mga bahay na inabandonan ng mga residente nang hindi makasalisi ang mga magnanakaw. Sa ngayon naman ay nasa Bohol si Pangulo Aquino upang inspeksyonin ang mga apektadong lugar. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Dumating na nga si Pangulong Noynoy Aquino sa Tagbilaran City, Bohol upang tingnan ang sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Kasama ng Pangulo sina DILG Secretary Maroas, DSWD Secretary Dinky Suluman, MMDA Chairman Francis Tolentino. Pangunahan ng Pangulo ang damage assessment at pag-evaluate ng kasalukuyang sitwasyon na labis na sinalanta ng lindol. Ayon naman kay Office of the Civil Defense Chief Eduardo Del Rosario, puspusan ang kanilang assessment habang patuloy din ang kanilang pagbeberipika sa sinasabing mga residente na napaulat na natrap sa pagguho ng ilang gusali at natabunan ng gumuhong infrastruktura. Samantala, isa'y nailalim na rin sa state of calamity ang Siquijor dahil sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol. Maraming paralan, kalsada at gusali ang nagkaroon ng bitak kasunod ng magnitude 7.2 na lindol at patuloy ang kanilang assessment. Hindi rin anya madaanan ng highway sa bayan ng Maria patungo sa Larena dahil sa landslide, habang nasira rin ang Larena Port kaya walang makataong na barko doon. Wala pang pasok naman sa lahat ng atas sa probinsya. Unang idineklara na ang state of calamity sa Bohol at sa Cebu. Nakatakdang magtungo sa Cebu at Bohol ang National Commission on Culture and Arts para idokumento at siyasatin ang taas ng pisalang dinulot ng lindol sa manasilang National Cultural Treasures. Sa interview ng RMN, mga kasama kay NCCA Legal Division Head Trixie Angeles, sinabi niya na mahalaga sa kulturang Pilipino mga simbahan dahil ito ang nagiging sentro ho ng buhay ng tao. Bagamat may mga simbahan na hindi gaano napipinsala, ayon kay Angeles, mayroon maliliit na detalye ang hindi na maaaring maibalik pa kapag isinagawa ng restoration. Ang simbahan ay ang sentro ng buhay ng Pilipino. Correct. Nagsisimba sila dyan. Dyan binibinyagan yung mga anak. Dyan sila nakakahaging ng balita. Yung ibang materials dyan, syempre marami pa nung kapanahunan ng pagkagawa ng mga simbahan na ito. Malamang ay marami doon wala na. So meron din yung mga maliliit na bagay na hindi na natin din maibabalik. Like yung mga carvings, yung mga na naging abo na, naging alikabok na dahil sa tindi at sa lakas ng earthquake. Batay sa listahan po ng tanggapan, kabilang sa mga napinsalang simbahan ay ang nasa Bohol area,
ang Church of San Pedro Apostol, Church of Our Lady of Light, Santissima Trinidad Parish, Church of Our Lady of the Immaculate Conception or yung Baclayon Church, Church of Our Lady of the Assumption sa Dawis, San Nicolas Church, Dimiao, Bohol, Santa Cruz Parish Church sa Maribok, Bohol. Sa Cebu, 3 naman, kabilang po dito ang Basilica Minore del Santo Niño, Cebu Metropolitan Cathedral at St. Catherine's Church sa Karkar, Cebu. Nagbabadyahong pumasok sa bansang isang potential cyclone sa bahagi ng Eastern Visayas ngayong linggo. Ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na sa loob ng 2 araw ay papasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area o ganap ng bagyo. Sakaling maging ganap na bagyo, ito ay tatawagin hong Urduha. Ang nasabing weather system sa bahagi ng Eastern Visayas ay tatahakin naman ang pailagang direksyon. Patuloy namang nakakapekto sa pangkalahatan lagay ng panahon sa Southern Luzon, Visayas and Mindanao ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone. RMN News, panahon. Ang MMDA nagpadala na po ng aragdagan na rescue team sa Bohol. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nagpadala ang MMDA ng karagdagang rescue team sa Bohol. Bukod sa 10-man rescue team na lumipad kanina patungong Bohol, nagpadala rin ang MMDA kanina ng 3 K9 units. May bitbit din ang naturang rescuers na camera sensors na makakadetect sa mga taong naiipit sa mga gumuhong gusali. Nagpadala rin ang hensya ng generator sets dahil wala pa rin supply ng kuryente sa Bohol. Una nang lumipad kahapon ang 8 rescuers ng MMDA para tumulong sa mga nabagsakan ng mabibigat na estruktura sa naturang lalawigan. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. 2 barko ng Philippine Coast Guard na on standby sa pagpadadala ng ayuda sa mga biktima ng lindol sa Bohol at Cebu. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Inilagay na nga sa on-standby alert ang ilang mga barko ng Philippine Coast Guard pugnay na sa sagwang pagpapadala ng ilang relief goods para sa mga naapektuhan ng malakas na lindol kahapon sa Bohol at Cebu City. Ayon kay Philippine Coast Guard Officer in Charge, Deputy Commandant Rear Admiral Luis Wasin Jr., kabilang sa inalerto ay yung opisyal ng Coast Guard Vessel 891 na nasa Maynila at Coast Guard Vessel 3502 na nasa Cebu. Ito upang maghanda na sa transport mission ng relief goods na magmumula sa DSWD, OCD at NDRRMC. Nanatiling anyang nasa heightened alert status ang lahat ng Coast Guard District na apektado ng 7.2 magnitude lindol. Samantala, balik na rin sa normal ang biyahe ng mga barko sa Visayas. Ito'y maliban na lang sa Cebu dahil sa hindi pa nagagamit ang Tubigon Port sa Bohol dahil sa limitado muna ang kapasidad ng Pagbilaran Port na inilaan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa damage assessment at relief operation. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. RMN Report. Sa ibang balita, hinamon mga kasama ng Whistleblowers Association of the Philippines si Senate President Franklin Drilon na sabihin kung bakit hindi ito inaamin na kilala niya ang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Sa interview ng RMN, muli pong ginit ni Sandra Cam, hindi niya masikmura ang kasinungalingan ni Drilon na nanguna pa man ay tumatanggi ng kilala niya si Napoles. Ayon pa kay Cam, kilala rin ni Drilon si Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglanque na tinuturing na pinakamalaking weteng bagman ng Arroyo Administration na isa naman sa mga associates ni Napoles. Nilabas ko ito ngayon dahil naninilabot ako ng kasinungalingan ni Drilon na hindi kilala si Napoles. O kung kilala man niya, nung inamin na niyang kilala, eh hindi naman daw walang dealings si Napoles. Now, I'm challenging Drilon. Now, listen, to answer upfront, ano itong picture na to at anong ginagawa niya noong February 28, 2010 doon sa mausoleo ng nanay ni Napoles para sa mga nakikinig ngayon. Si Rene Maglanque ay bagwan ni Mikey Arroyo noong panahon ni GMA. Itong si Rene Maglanque ay kaibigan ni Napoles. Nakahanda rin niya siya na isa publiko ang lahat ng kanyang nalalaman na katiwalian sa administrasyon. Dahil dinidir nila ako sa Chief of Staff ni Senator Drilon. Dinidir niyo ako, ilalabas ko to lahat. Marami pa akong hawak na ebidensya against this administration.
Gate pa ni Cam, ang dating Social Secretary ng dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Erap Estrada na si Ruby Tuaso na siya nagpakilala kay Drilon kay Napoles. RMN News Negosyo. Kasama nilagdala po ng Philippine Coconut Authority o PCA at ng Cooperative Development Authority CDA ang Memorandum of Agreement MOA upang mapalakas pa ang coconut farmers cooperatives. Ayon kay CDA Chairman Emmanuel Sanchangel, sasailalim sa trainings ang 108 cooperatives para sa financial management, microfinance, enterprise development at marketing strategies. Nasabi rin hong programa ang PCA ang mga siwa sa pag-identify ng mga technical staff na sasailalim sa nasabing training at seminar para sa development ng mga kooperatiba. RMN News Abroad. Balik sesyon ng Republicans at Democrats upang pagkasunduan na tapusin na ang US budget standoff. Paniniwala naman ng Treasury Department ng US na posibleng mas lumala pa ang sitwasyon ng partial government shutdown kapag hindi nagkasundo ang magkabilang panig. Ang kay spokesman Senator Harry Reid, pilit na inaayos ng dalawang panig upang mabuksan muli ang gobyerno ng Amerika. Naniniwala naman si Senator Mitch McConnell na manatiling positibo ang inaasahan nilang resulta ng sesyon. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero ng RMN News Nationwide, Miyerkules ng tanghali ngayon, October 16, 2013. Mga nadia sa Cebu, abangan ang RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin po ating naging pagbabalita ngayon alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Ito pa rin sa tahanan po na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ang RMN Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino. Sa RMN News Nationwide. Para sa lidang PhilHealth, alas 12:18. That time check was brought to you by V-Fresh. Kabutihan, karunungan, kasipagan. Sigaw ng bayan, V-Fresh. Paalala po, galing sa B-Fresh. Sama-sama tayong magabuhat na kabutihan, karunungan, kasipagan.